mensahe na nais kong ibahagi sa inyo ay ating makikita sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5, verse 20. 1 Corinthians chapter 5, verse 20. Sa Tagalog version, ang sabi dito ay, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Take note the word nakikiusap. No? Tignan niyo po yung salitang nakikiusap. Ang sabi dito, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap. Ayan. Sa inyo, magitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. So yung word na nakikiusap ay galing doon sa word ng God na nakikiusap din sa inyo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hayaan ninyong kayo ay maging kaibigan ng Diyos. Sa English version ay, we are Christ ambassadors. First of all, ang question ay, what is ambassador? Bakit si Apostol Pablo ay gumamit ng word na ambassador? Ayan. Ang word na ambassador, it is officially representative who is sent to speak and act on behalf of someone. It is officially representative who is sent to speak and act on behalf of someone, usually a country or a king. Ang bansa po natin, meron tayong mga tinatag na ambassadors. Halos lahat ng bansa ay meron tayong tinatawag na ambassador, na kung sa Tagalog ay sugo o sinugo. Usually sa mga country or king. Sa US meron tayong ambassador. At ang main role ng ambassador ay to build relationship between his country to another country. Next, ang kanyang main role ay maiingatan at siya ang sumbungan o kanlungan ng mga naroroon na nagtatrabaho, mga kababayan na nanggagaling sa kanyang sariling bansa. Katlo ay upang proteksyonan yung mga kababayan. Yun po ang work ng isang ambassador. Pero ang pinaka-utos ng king or ng president doon sa kanyang bansang pinuntahan bilang isang ambassador, hindi siya po pwedeng magmensahe ng kanyang sarili. He is not allowed to give a message by his own. Kung anumang mensahe na kanyang dadalhin doon sa bansa na kung saan siya ay ina-assign, ang mensahe o ang salita ay dapat manggagaling sa bansa na kanyang pinanggalingan at higit sa lahat nanggagaling sa hari o sa presidente. Ibig sabihin, yung message niya na dadalhin doon ay hindi niya sarili. Nanawaan po natin lahat, mga kapatid. Not his own. Now, in this verse, Apostle Paul used the word ambassador. Sa time po ni Apostle Pablo, na-conquer po ng Roman Empire ang Israel. Ulitin ko po, sa time niya, na-conquer ng Roman Empire ang Israel nung araw. Doon siya nakaranas na ang Roma
ay nagpapadala ng mga ambasador sa ibang mga lugar para i-build lalo ng Roman Empire yung kanilang paghahari, yung kanilang kaharian, na makuha ang loob ng mga bansa na pinapadalhan ng mga sugo. Kaya sabi niya, ito'y ginamit niya para doon sa kanyang sarili at para doon sa mga Christians. Actually, mga kapatid, ang verse 20 ng ikalawang Korinto, chapter 5, ito ay sulat ni Apostol Pablo at ito unang-una ay tumutukoy sa kanyang sarili at sa mga Christians na naroroon doon sa church ng Korinto. Ulitin ko po, ang sulat na ito ay tumutukoy sa kanyang sarili at sa mga Kristiyano na naroon sa church ng Corinthians. Ang sabi niya, sa 2 Corinthians 4 verse 5, hindi namin ipinangaral ang aming sariling opinyon. Hindi ko ipinapangaral ang aking sariling mensahe. Ito yung sinabi na verse 5. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo. So bilang ambasador, bilang sugo ng Panginoong Kristo, ang sabi ni Pablo sa kanila, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Now, mga kapatid, palawakin po natin ang mensaheng ito. Sapagkat hindi lamang sila ang Christian. Ulitin ko po, ang mensaheng ito na sinasabi niyang we are Christ ambassadors ay para sa Kanya at sa mga Christians ng Korinto. Pero, ngayong umaga, gusto ko pong palawakin natin ng mabuti sapagkat hindi lang naman sila ang Christian, hindi lang naman sila ang followers sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng tumanggap, ang lahat ng sumampalataya, ang lahat ng sumusunod at nakikinig, ang lahat ng naging born again in the Spirit, tayo po ay tinatawag na Christ ambassadors. Ibig sabihin, tayong lahat dito ngayon ay kapwa manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hello? Hindi tayo iniligtas ng ating Panginoon mula sa ating maling paniniwala, mula doon sa kingdom of darkness, para lamang tayo ay hanggang tagapakinig lamang. There was a challenge in the Bible na tayo ay hindi lamang tagapakinig, kundi lahat tayo ay tagagawa or manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Mga young people at mga magulang, tayo pong lahat ay tinatawag na ambasador ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay mga sugo ng ating Panginoon. In the book of John, chapter 20, verse 21, tingnan po natin. In the book of John, chapter 20, verse 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong isinugo ako ng Ama. Kita niya po? Hello? Ang sabi ni Jesus, kung paano ako isinugo ng Ama. Napakalinaw na bagamat si Jesus ay Panginoon, pero ang sinasabi niya, kung paano ako isinugo ng Ama. Ang kadugtong isinusugo
ko rin kayo. Are you listening? Ang lahat ng Christians, baguhan man o matagal, sa iyong paglilingkod o sa iyong pananampalataya, napakalinaw para sa ating lahat ang salita ng ating Panginoon nang sabi niya, isinusugo ko rin kayong lahat. Pag sabi niya pa siyang katabi, isinugo pala tayo ng ating Panginoong Jesus. In the book of Matthew, chapter 28, verse 19, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang sugo, go ye, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at gawin niyo silang mga alagad. Mga kapatid, bilang mga ambassadors, bilang manggagawa sa vineyard o sa ubasan ng ating Panginoon, first of all, pakinggan po natin lahat. As Christian, as ambassador of the Lord Jesus Christ, first of all, we must have a good testimony. Dapat po tayong mga Christian, dapat po na tayong mga mananampalataya, dapat po na tayong tinatawag na mga ambasador ng ating Panginoon, dapat lamang po na meron tayong magandang patutuo sa ating sarili. Are you listening? Careful as a Christian, mag-ingat bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi we carry the name of the Lord Jesus. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. That's why we are called Christian. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa ating buhay bilang Christian or ambassador of Christ, kapag tayo po'y isinugo, ang una pong tinitignan ng mga tao ay ang ating pagkatao, our identity, yung ating pagiging mabuting tao, yung at tayo ay talagang binago ng ating Panginoon. Tinitignan din ng mga tao ang ating mga pag-uugali, tinitignan ng mga tao ang ating mga pananalita. Ang sabi ng Bible sa Matthew 5 verse 13, you are the salt of the earth. Kayo ang asin ng sanglibutan. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, ang ambasador kung tawagin o sugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Matthew 5 verse 13, kayo ang asin ng sanglibutan. Now, ang sanglibutan, they are belong into the kingdom of darkness. Ang sanglibutan, kumbaga parang ulam na walang lasa, matabang. Ano ang ginagawa ng tao kapag ang ulam ay matabang? Kinakain ba niya ang ulam na yon? Posibleng hindi niya kinakain sapagat walang lasa o walang lasa yung pagkain na niluluto. Na ang sabi po ng Bible, ang Kristiyano, ang mga manampalataya, ang sabi ng ating Panginoon, you are the salt, kayo ang asin. Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sapagat tayo ay tinatawag na asin, ibig sabihin, kailangan natin bigyan ng lasa ang sanglibutan na matabang sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan alatan natin ang sanglibutan na kung tawagin ay matabang. Magkakaroon lamang ng lasa ang sanglibutang ito kapag ka ang alat o ang asin o ang Kristiyano ay isang maging magandang patutuo doon sa mga taong ito. Hello? Ang lasa ay nagpe-preserve. Ang asin ay nagpe-preserve. Ang asin ay nagbibigay ng masarap na panimpla sa ulam o sa pagkain natin. Pero ano ang mangyayari kung ang asin ito ay nawalan
ng alat. Ang ibig sabihin, kung ang buhay natin ay hindi naging isang magandang patutuo, kung ang buhay natin na tinatawag na ambasador, kung ang buhay natin ay tinatawag na mananampalataya, pero hindi naman talaga totoong nagbago ang kanyang pag-uugali. Hindi naman talaga totoong nagbabago ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao, especially doon sa mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, anong asin ang ating ililipat, anong asin ang ating ibigay upang magkaroon ng lasa ang sanglibutan? Now listen to me, ang sanglibutan ay tinatawag na puno ng kasalanan. Ang sanglibutan ay bulag sa katotohanan. At nandito tayo ngayon, tayo ay Kristiyano, tayo ay mananampalataya, tayo ay nakakaalam sa katotohanan, tayo ay pinapalaya ng ating Panginoon mula sa lusak ng kasalanan, tayo ay hinango at inilagay ng ating Panginoon sa kingdom of light. Ngayon tayo ay kabilang sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Hello? And therefore, itong belong sa kingdom of God, kinakailangan na maging maayos at maging tama ang buhay niya, maging bagong nilalang, maging bago ang kanyang ugali, hindi palaaway, hindi siya nagbibigay ng masama sa tao. Sapagkat kayo ang asin ng sanglibutan. Ang nitignan po ng mga taong ito ay ang ating buhay. In verse 14 po, mga kapatid, Matthew 5 verse 14. Ang sabi po ng Matthew 5 verse 14, please, balikan natin ito. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Verse 15, wala din namang taong nagsisindi ng ilaw na pagkatapos ay nilalagay yun sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip ay inilagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Jesus said, I am the light of the world. Amen? Magmula nung tinanggap natin ang ilaw ng sanglibutan, ay para tayo nagsisindi ng ilaw. Para tayo nagsisindi ng kandila. Kumbaga, tinanggap natin itong ilaw na ito. At ang sabi ng Bible, ang ilaw na ito, hindi maaring ilalagay sa ilalim ng lamisa. Kapag ilalagay mo sa ilalim ng lamisa ang kandilang ito o ang ilaw na ito, hindi maliliwanagan ang buong sangbahayan. At wala talagang taong nagsisindi ng kandila na ilalagay sa ilalim. Hello? Sa halip ang kandila o ang ilaw na ito ay ilalagay sa ibabaw ng patungan upang sa ganon maliwanagan at makikita ng marami sa loob ng sambahayan. Hello? Ano ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo ho ay binago ng ating Panginoong Diyos. Tayo po, binago ang ating katangian, binago ang ating mga pag-uugali, binago ng ating Panginoon ang ating pagsasalita, binago ng Panginoon ang ating pakikitungo sa kapwa. Ibig sabihin, tayo po ay mabuting tao, tayo po ay mabait na Kristiyano na binago ng ating Panginoong Diyos. At yung tinanggap mong kaligtasan mula sa ating Panginoon, hindi mo po pwedeng itago lamang yun na mag-isa. Kasi po kapag yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa iyo, kung hindi mo ibabahagi yun, nangangahulugan na sinasarili mo lang yung kaligtasan na tinanggap mo sa Panginoon.
Now, ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ipatong mo sa ibabaw ng patungan upang makakita ang marami. Nangangahulugan na sa pagtanggap mo sa kaligtasan, sa pagtanggap mo ng katotohanan, ang katotohanan ito ay hindi mo dapat sarili lamang, bagkus kailangan ito ay makita at malaman ng maraming tao, especially ang mga unbelievers. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, bulag sa katotohanan ang napakaraming tao. In one time tayo po ay naging bulag din sa katotohanan. Ang sabi ng 2 Korinto 4, talatang 4, ang binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang isip ng tao upang huwag makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang reason kung ba't hindi nila matanggap ang katotohanan na ibinabahagi ng ating Panginoon sa kanila, sapagkat ang tao ay bulag sa katotohanan. Hello? Walang kaalam-alam patungkol sa Panginoon, basta ang sabi ng maraming tao, dito ako isinilang, dito ako iminulat, mamamatay ako sapagkat dito ako namulat. Pero salamat sa ating Panginoon sapagkat bagamat tayo nung araw ay ganun ang ating pag-uugali, pero sa magitan po ng makapangyarihang salita ng ating Panginoon, sa pamagitan po ng liwanag ng Kanyang Ebanghelyo, binuksan ng ating Panginoon ang ating isipan, binuksan ng ating Panginoon ang ating mga puso upang makita natin ang liwanag ng Ebanghelyo na wala palang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And therefore, mga kapatid, itong kaligtasan ito, itong ilaw na ito, itong liwanag na ito na ating tinanggap, hindi dapat itago sa ilalim ng lamisa, sa halip bilang isang ambassadors, bilang Christian, bilang manampalataya, magpagamit tayo, ipakita natin sa lahat na tayo ay nakatanggap ng tunay na liwanag mula sa ating Panginoong Diyos. You are the light of the world. Amen? Ang sanglibutang ito ay punong-puno ng kasalanan. Ang buong akala ng sanglibutang ito, sila ay ligtas na. Ang buong akala ng sanglibutang ito, ang kanyang patutunguhan after ng kanyang kamatayan ay langit na ang pupuntahan. Pero kabaliktaran, sapagkat sinasabi ng Biblia, bulag sa katotohanan ang maraming tao at punong-puno ng kasalanan. Pero salamat sa ating Panginoon, ito tayo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, we are Christ ambassadors. At kung ano ang mensahe ng isang ambasador, hindi mensahe ng kanyang sarili, kundi mensahe nagmumula sa tunay na liwanag ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus, ang ating Panginoong Jesus. You are the light of the world. Wala din namang tang nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay yun sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilagay yun sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Unang-una, mga kapatid, yung nasa bahay, yung nasa loob ng kingdom of God, yung nasa bahay ng ating Panginoon, unang-unang makita sa iyo na ikaw ay talagang totoong binago ng ating Panginoon, makita na ikaw ay talagang totoong liwanag sa loob ng tahanan. Verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa o mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Unang-una sa verse 15, maliwanagan yung nasa loob ng bahay, tumutukoy po yun sa mga mananampalataya, sa church. Pero ang verse 16, sinasabi nito, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Tumutukoy na po ito doon sa labas. Hello? Dapat po mayroon talagang magandang testimony, dapat po talaga mayroong magandang patutuo ang isang Kristiyano sapagkat
kapag nagbabahagi ang isang ambasador, ang unang tinitingnan ng hindi mananampalataya ay ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Hello? Napakahirap po mga kapatid na bilang ambasador, bilang isang Christian, bilang sugo ng ating Panginoon, na tayo ay hindi nagbago. Na matagal na tayong mananampalataya pero hindi nagbabago ang kanyang pag-uugali at nakikita ito ng hindi mananampalataya, mapupulaan ang isang ambasador. Hello? Mapupulaan ang isang ambasador at kapag nagbabahagi ka, mahirap silang maniwala sa iyo. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, let your light shine that they see your good works. Hayaan mo na ang ilaw mo na yan. Sabi sa Bible, tayo ngayon ay ilaw ng sanglibutan. Hayaan mo na ang ilaw na yan, ang buhay mo, ay isang magandang patutuo. Ito ang dapat na magliliwanag doon sa kanila. Yung bang hinahangaan ka kasi ang taong ito mula doon sa kanyang dating buhay, ngayon ay binago ng Panginoon, isang mabuting tao, isang magandang halimbawa, isang tao naging blessing doon sa kanyang kapaligiran. Amen? Blessing, pagpapala doon sa kanyang kapaligiran. Kasi po may mga tao, bago sila makinig sa iyo, tinitingnan muna nila ang buhay mo. Ipakita mo sa gawa yung mabuting gawa. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ito po ay utos ng Panginoon sa lahat ng Christians. Ito po ay utos ng ating Panginoon sa lahat ng mga ambasador, sa lahat ng kanyang sugo. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, grupo ng mahalikang pari, isang bansa na nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag. Tingnan niyo po, kayo ay isang lahing pinili, isang lahing pinili tayo ng ating Panginoon, hinirang tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? So sa paghirang niya sa atin, sa pagpili niya sa atin, mayroon po talagang magandang purpose ang Panginoon sa ating lahat kung bakit niya tayo pinili. Amen. Ngunit kayo isang lahing pinili, grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Amen. Hindi tayo para sa kaaway, hindi tayo pwede doon sa kingdom of darkness, bagkus ang sabi po ng Biblia, pinili tayo ng ating Panginoon. Pinili niya tayo, nakalaan tayo sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag. So bilang ambassador, bilang sugo ng ating Panginoon, ang sabi nga niya, kung papaano ako isinugo ng aking Ama, isinusugo ko rin kayo. Kaya sa verse na ito, pinili tayo, inilaan tayo sa Diyos Ama, na magpahayag ng mga kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Hello? Magpahayag ng kanyang mga kahangahangang ginawa. Now, balikan po natin, nung si Jesus po ay naging tao, siya po ay nangangaral at nagtuturo, bagamat marami ang naniniwala sa kanya, mayroong naging followers sa ating Panginoon, subalit marami ang nagpe-persecute sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang mabuting ginawa ay hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatawag siyang Lamb of God, isang kordero ng Diyos, na bagamat sinasaktan ang ating Panginoon, bagamat siya ay sinusugatan, bagamat siya ay pinapatay,
Pero ang ating Panginoon ay hindi nagko-complain. Ginawa niya ang lahat ng mabuting bagay alang-alang sa buong sanglibutan. Ginawa niya ang lahat ng mabuting bagay upang tayo ay maligtas, upang tayo mahango sa lusak ng kasalanan, upang tayo mahango sa maling katuruan, upang tayo dalhin ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito ay mabuting gawa ng ating Panginoon. At ito ang sinasabi sa verse na ito ay ipahayag ninyo ang lahat ng kanyang kahangahangang gawa. Ambassadors, Christians, mga hinirang ng ating Panginoon, ako'y naniniwala na isa ka sa pinili ng ating Panginoon. Hindi po aksidente kung bakit ikaw ay naririto ngayon. God has a purpose for you. Ang Panginoon ay meron pong napakagandang purpose. Ang Panginoon ay meron pong magandang ipinapagawa sa buhay mo bilang isang ilaw ng sanglibutan ito, na kung saan ang sanglibutan ito ay nasa kadiliman, ang sanglibutan ito ay punong-puno ng kasalanan. Ikaw ngayon ay liwanag, ikaw ay binako ng ating Panginoon, and therefore ang utos ng Panginoon ay ipahayag ninyo ang kanyang kahangahangang gawa. Amen. Ipahayag ninyo ang lahat ng kanyang mabuting gawa, upang ang mga taong ito na makakita sa atin, sila man din ay magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ipahayag ang kanyang kaluwalhatian, ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Ipahayag ang kanyang kapangyarihan. Amen. Na kung papaano iniligtas ang tao na sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na walang dungis, ito yung nakakapagligtas sa atin. At ang sabi ng Biblia, ito ang ipapahayag ninyo. Ipahayag ang kanyang kabutihan, ipahayag ang kanyang kapangyarihan, ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas. Hello? Ipahayag ninyo ang kanyang kadakilaan. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Ipahayag mo ang kanyang pagliligtas. Mga kapatid, walang ibang tagapagligtas ng ating mga buhay. Walang ibang tagapagligtas ng buong sanglibutan liban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag ka ang isang tao, bagamat sinasabi niyang namulat na kami rito, at dito na kami mabubuhay, at dito na kami mamatay, kapag ka ang isang tao, kaya sinasabi niyang meron siyang relihiyon, ngunit kung si Kristo Jesus ay hindi niya tinanggap sa kanyang puso, kapag siya hindi nagsisi sa kanyang kasalanan, wala siyang kaligtasan sa kanyang kaluluwa. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, kaluluwa po ng buhay ng tao ang pinag-usapan, ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus sabi niya, kung papaano kayo sinugo ng aking Ama, kayo rin ay aking isinugo. Upang makaalam sila. Kung tayo ngayon ay nakakaalam na ng katotohanan, napakaraming mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan patungkol sa salita ng ating Panginoon. And now we are here, belong to the Church of the Living God, at ang sabi ng Biblia, tayo ang asin, tayo ang liwanag sa kanila. Amen? At papaano sila makakilala, papaano sila makakita sa tunay na liwanag kung tayong nakatanggap na ng liwanag ay hindi magiging instrumento o kasangkapan ng ating Panginoong Hesukristo na ipaparating sa kanila ang tunay na liwanag ng buhay. Ito tayo ngayon, ang sabi ng ating Panginoon, kung papaano ako isinugo ng aking Ama, isinugo ko rin kayo. Hello? Lahat ng ligtas ay magsabi ng Amen. Lahat ng Christians ay magsabi ng Amen. Lahat ng manampalataya ay magsabi ng Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, kung papaano ko isinugo ng aking Ama, kayo rin ay aking isinugo.
Sugo tayong lahat ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian. Now, dito sa verse 20, sa Corinthians natin binasa, anong message? Sabi ng verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Tulad ng sinasabi ko sa kanina, take note the word na nakikiusap. Ang Diyos ay nakikiusap sa inyo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa amin at kami rin naman ay nakikiusap sa inyo. Ibig bang sabihin mahina ang Diyos? Bakit nakikiusap? Di ba ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Di ba walang imposible sa Panginoon? Kung anong gustong gawin ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay Kanyang magagawa sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Pero sa verse 20, kung ating balikan ang talatang ito, kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa magitan namin. Kami ay nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Nakikiusap. Sabi ko, bakit nakikiusap ang Diyos sa tao? Ibig bang sabihin ito, mahina ang Panginoon? Ibig bang sabihin, walang kapangyarihan ng pagliligtas ang Panginoon? Mga kapatid, hindi po mahina ang Panginoong Diyos. Pero bakit ginagamit ang word na nakikiusap? Ang ibig pong sabihin ng pakikiusap ng Panginoon, ito po ay pagpakababa niya na siya na mismo ang lumalapit sa taong makasalanan. Kasi hindi magawa ng tao na lumapit sa Diyos, at dahil mahal ng Diyos ang tao, kung kaya siya ay nakiusap na lumapit ka sa akin. Bakit ang Diyos ay nakikiusap? Kasi ang tao ay binigyan ng Diyos ng freedom to choose. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili. Anya ba ang lahat? Pumili kung ano ang gusto ng tao. Kung gusto ng tao na huwag piliin si Jesus dahil siya ay may relihiyon na, kung gusto ng tao na piliin si Jesus, nasa kanya ang decision, nasa kanya ang freedom, nasa kanya ang kalayaan. Sa umagang ito, ikaw ay mayroong sariling pagpapasya. At yung freedom na yun ay hindi binabali yun ng ating Panginoong Diyos. Amen? Batas na po yun ng ating Panginoon na ang tao ay binigyan niya ng kalayaang pumili. Ang pagpili mo ang siyang maghahatid sa iyo sa iyong patutunguhan. Ang pagpipili ng sino mang tao ang siyang maghahatid sa kanya doon sa kanyang patutunguhan. Kapag pinili ng tao na tanggihan si Jesus, yun ang maghahatid sa kanya sa lawa ng apoy ng impyerno. Are you listening? Ngunit kung pinili ng tao na kilalanin at tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoong tagapagligtas ng kanyang buhay, then yung decision mong yan, yung pasya mo na yan, ang maghahatid sa iyo patungo sa kalangitan. Naintindihan natin? Ang pagpasya mo, ang pagtanggap mo, ang siyang maghahatid sa iyo doon sa buhay na walang hanggan. Nakikiusap siya kasi ang tao ay mayroong freedom na pumili kung ano ang gusto.
Mga kapatid, mahal ng Diyos ang tao. Minamahal tayo ng ating Panginoon. Minamahal niya ang buong sanglibutan. Amen? And this the reason why Jesus died for us. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating lahat. Kasi po, mahal na mahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya siya ay nakikiusap, anak, tanggapin mo na ang offer ko sa iyo. Anak, tanggapin mo na ang kaligtasan. Nakikiusap siya. Sapagkat alam ng Panginoon kung saan patutungo ang kaluluwa ng tao kapag tinatanggihan ng tao ang offer ng ating Panginoon na kaligtasan para sa Kanya. Kung kaya ang ating Diyos ay nakikiusap. Hello? Kinakausap tayo. Kumbaga parang ang dating parang nagmamakaawa siya. Tanggapin mo na ang kaligtasan. Hello? Tanggapin mo na ang tunay na ilaw ng buhay. Tanggapin mo na ang buhay na walang hanggan, na walang ibang makapagbibigay, kundi si Jesus lamang na ating Panginoon. Kung kaya nakikiusap siya sa tao. Hello? Sabi niya ni Paul, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Dito ho, ginagamit ng Diyos si Apostol Pablo. Siya naman ang nakikiusap sa mga tao. Kumbaga sa sarili ko, ako naman ang nakikiusap sa inyo. Kumbaga, ikaw ay nakikiusap naman doon sa mga hindi pa mananampalataya. Hindi mo pwedeng pilitin ang tao kung ayaw tanggapin si Jesus. Hindi mo pwedeng puwersahin ang isang tao kung talagang sarado ang kanyang isipan. Hindi mo pwedeng puwersahin ang tao kung sarado ang kanyang puso at ayaw tanggapin. Basta ang sinasabi ng Bible dito, nakikiusap ka lang. Ibinabahagi mo kung sino si Kristo sa buhay ng tao. Ipinaparating mo, ipinapahayag mo ang lahat ng mabuti, lahat ng kabutihan ginawa ng Panginoon sa tao, sa ating lahat. At ikaw po yun bilang ambasador ng ating Panginoong Hesukristo. Bring the message of the Lord Jesus Christ. Amen? Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagsundo kayo sa Diyos. Second, what message to bring? Anong mensahe mo na iyong dadalhin bilang ambasador ng ating Panginoong Hesukristo? Anong salita na iyong dadalhin bilang sinugo ng ating Panginoon doon sa mga tao na mga unbeliever, mga hindi mananampalataya? Bring the message of reconciliation. Dalhin mo ang mensahe ng ating Panginoon ng pagpanumbalik sa Diyos. Mga kapatid, ang tao, ang sanglibutan ay separated sa Diyos. Hiwalay ang tao sa Diyos. Amen? Disconnected ang tao sa Diyos. Kahit sabihin pa ng tao, nagsisimba naman kami, pero kung si Kristo Jesus ay wala pa sa kanyang puso, spiritually disconnected ang kanyang spirit sa ating Panginoong Diyos. That's why the Bible said, bring the message of reconciliation. At sino ang magdadala nito? Hello? Who will bring the message of reconciliation? Ikaw po yun. Amen? Ikaw po yun. Tayo po yun. We are the one assigned by God to bring the message of reconciliation. Ang tao hiwalay sa Panginoon, ang tao ay makasalanan. Sabi ni Biblia, ang tayo makasalanan, ang tayo hiwalay sa ating Panginoong Diyos.
Kung kaya ang Ministry of Reconciliation ay ipinagkakatiwala ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. 2 Corinthians 5 verse 18 and verse 19. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Tayo po ay ginawang kaibigan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Dati-rati tayo ay kaaway ng ating Panginoon nung tayo po hindi pa mananampalataya. Imagine that. Ang tawag ng ating Panginoon sa mga unbelievers. Ang tawag ng Panginoon sa mga taong hindi pa mananampalataya na hindi katulad mo. Ang tawag ng ating Panginoon ay mga kaaway. Kaya sabi ni Pablo, noong kami ay kaaway mo, pero ngayon kami ay naging kaibigan. Lahat tayo magmula nung tumanggap tayo kay Jesus, itinuring tayong mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ginagamit siya ng ating Panginoon upang yung mga taong kanyang bahaginan ay maging kaibigan din, manumbalik din sa Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang kaaway, ang mga unbelievers, magiging kaibigan din, manumbalik din sa Diyos Ama sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Hesukristo, pero ikaw ang ginagamit na instrumento ng ating Panginoon upang iparating ang mabuting balita sa mga taong iyon. Amen? You are the instrument. The kingdom of God will not be expanded kapag walang naidaragdag. Mag-expand ang kingdom of light, ang kingdom of God kapag mayroong naging mananampalataya. Mga kapatid, tulad ng ang sinasabi, hindi lamang tagapakinig ang mga Kristiyano. Hello? Hindi lamang tayo hanggang tagapakinig ng salita ng ating Panginoon. James 1 verse 22. Hindi lamang tayo hanggang tagapakinig. Salamat kay Lord sapagat ang ating pananampalataya ay lumalago tayo ng lumalagos magitan ng ating pakikinig. At ang pananampalataya ay nagsisimula sa ating pakikinig. Pero ang sabi ng Biblia, hindi lamang tayo hanggang tagapakinig lamang. Amen? Hindi lamang tayo hanggang tagapakinig. James 1 verse 22, kundi tayo lahat ay magkasama na manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Amen? That's why ang sabi ni Lord, ipahayag ninyo ang lahat ng kanyang kahanga-hangang gawa. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas. Ipahayag ninyo ang kanyang pagkapako sa krus. Ipahayag ninyo kung anong dahilan, kung anong purpose ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid ko kay Kristo Jesus, maraming tao ang nagsasabi, kung hindi kayo papasok sa aming relihiyon, hindi kayo maliligtas. Kung hindi kayo makabilang sa aming iglesia, ay hindi kayo maliligtas. Pinag-aaralan ko ng mabuti kung alin sa Biblia o anong verse kung meron bang sinasabi na kung hindi kayo makapasok sa aming iglesia, ay hindi kayo maliligtas. Kung makakapasok kayo sa aming iglesia, saka lang kayo maliligtas. Mga kapatid, wala pong sinasabi ang Bible na ganun. Amen? Sapagkat walang ibang tanging tagapagligtas ng ating buhay, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. If we receive Jesus, anuman ang relihiyon ng tao,
kung tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay makakatanggap siya ng kaligtasan. Amen? At buhat nung tinanggap mo si Jesus Christ, ngayon, ikaw na ang asin at ilaw ng sanglibutan. At buhat ngayon, ikaw na rin ay sugo ng ating Panginoon upang ang liwanag na ito ay bahagi mo at mag-akay ka ng kaluluwa upang maidragdag sa kingdom of God. Amen? May dagdag sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. The kingdom of God is spiritual. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan. Verse 19, sabi dito, ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tayo ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inaatasan niya na ipamalita ito. Ang sabi po ni Pablo, ipamalita. Ang sabi niya sa verse 19, hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Tayo po ay pinapatawad na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At walang ibang nakapagpatawad nito kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At ang sabi niya sa Pablo, kami naman ay inatasan ng Panginoon upang ipamalita ito na ang lahat na nagsitanggap sa Kanya ay pinapatawad ng Panginoon sa kanilang kasalanan. Amen? Ikaw ngayon ay pinapatawad na o pinatawad na ng Panginoon sa iyong kasalanan. Dahil ang sabi niya, kami ay mga sugo ni Kristo. Verse 3 at number 3, isinusugo ko kayo. Isinusugo ko kayo. Ikatlo, isinusugo ko kayo. So meron pong command, meron po talagang utos ang Panginoon para sa ating lahat. Amen? Meron po talagang utos ang Panginoon sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya. Talagang sinusugo ka. Inuutusan ka talaga ng ating Panginoon Jesucristo. Kung paano ko isinugo ng aking Ama, isinusugo ko rin kayo. Kaya sabi niya, humayo kayo. Humayo kayo at ibahagi ninyo ang mabuting balita at gawin ninyo silang alagad ko. Preach the word of God with boldness. Share the word of God with boldness. Ibahagi niyo ang salita ng Panginoon na punong-puno ng tapang. Amen? Ibahagi niyo ang God's word na hindi kayo nahihiya. Ibahagi niyo ang tunay na liwanag ng buhay natin. Ibahagi niyo si Kristo na hindi kayo natatakot. Amen? Ibahagi niyo po yun. Ipangaral niyo po yun, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Sapagkat ang pananampalataya ng tao ay magsisimula lamang sa kanyang pakikinig. Ibahagi ninyo ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have an everlasting life. That is the good news. Amen? Ambassadors, mga sugo ng ating Panginoon, bring that good news to the people. For God so loved the world, minamahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. Hindi lamang tayo ang iniibig, hindi lamang tayo ang minamahal ng Diyos. Ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay minamahal ng Panginoon. Lahat ng makasalanan ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Amen? That's why God gave His only Son for the world, for the sinners.
At bring that message of reconciliation, unang-una sa iyong Jerusalem, sa iyong pamilya, ikalawa sa iyong Samaria, sa iyong kamag-anak, ikatlo sa iyong Judea, sa iyong mga kaibigan. Bring that good news. Tell them that they are as sinners. In Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Nakikinig pa ba tayong lahat, mga kapatid? Bring the good news of the Lord God doon sa mga tao. Sabihin mo sa kanila na mahal ng Diyos ang buong sanglibutan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tell them, sabihin mo sa kanila na ang tao ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3 verse 23. Romans 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ni isa, walang sinuman. Walang sinuman. Kasi ang tao ay makasalanan. Amen? Walang sinuman ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakataas ng standard ng Panginoon, yung kanyang righteousness, yung kanyang holiness. Hindi naabot ng tao yun sapagkat ang tao ay makasalanan. Maabot lamang ng taong yun ang kanyang righteousness o ang kanyang holiness kapag si Kristo Jesus ay tinanggap ng taong yun sa kanyang puso. At salamat sa ating Panginoon, isa ka sa mapalad. And therefore, ikaw ang isinugo ng ating Panginoong Hesukristo upang iparating doon sa kanila kung ano ang tinatanggap mo. Hello? Kung anong tinanggap mo na katotohanan, kung anong tinanggap mong liwanag, yun ang sasabihin mo sa mga taong makasalanan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Romans 6:23. For the wages of sin, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pakibasa niyo pong lahat. Ready, go. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palapakan pa natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin, ang kaloob ng Panginoon sa atin ay ang kaligtasan na libre at walang bayad. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating Panginoon na huwag lamang nating itago sa ating sarili. Ibig sabihin, ligtas ka na, huwag mong sarilinin yung kaligtasang tinanggap mo, ibabahagi mo naman sa iba. Sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ibahagi mo ang mensaheng ito. Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi biro ang kamatayang sinasabi sa Bible, sapagat ang kamatayang ito ay sa lawa ng apoy ng impyerno, pagdurusa at kamatayan na walang katapusan. Kapag ka naitapon ang tao roon, kung anong isip niya ngayon habang siya nabubuhay, yun din ang kanyang isip doon sa lawa ng apoy ng impyerno. Ibig sabihin, alam niya. Alam niya. Kaya si Jesus ay nakikiusap. Ang sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tell them that Jesus is the way. Jesus said in John 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ang buhay, walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen? So ambassadors,
mga isinuko ni Jesus. This is the message of reconciliation. Bring this message, una, sa family mo, ikalawa, sa relatives mo, ikatlo, sa mga kaibigan mo. Bring souls to Jesus. Magdala ka ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Walang ibang tagapagligtas, hindi ang relihiyon. Tandaan po natin yan. Hindi ang relihiyon. Sa ating pagtuturo, sinasabi natin na hindi relihiyon ang ating tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo at wala ng iba. Hallelujah. Tell them that is by faith we are saved. Sa pananampalataya kay Kristo, sa grasya, sa biyaya at sa pananampalataya, tayo ay maligtas. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat, pakibasa niyo po lahat, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa magitan ng inyong sarili. Malinaw? Hindi sa magitan ng ating sarili. Tuloy po natin sa verse 9. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi yung ating mabuting gawa o ating ginagawa o pagsakripisyo, hindi yun ang makakapagligtas sa atin. And this is the message of reconciliation that the ambassadors of Christ must bring to the people. Amen? Dalhin mo ito. Andiyan ba aking lahat? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ng sinuman. Hindi ang mabuting gawa o gawain ng tao, hindi ang kanyang kabaitan, hindi ang kanyang kabutihan, hindi ang kanyang kanyang pagkikita sa kapwa tao ang makapagligtas. Hindi ang kanyang pagsisimba ang makapagligtas sa kanya. Ang makapagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo lamang. Hindi sa magitan ng mabuting gawa para ang tao ay huwag magmamalaki. Amen? Tell them that we have only one Savior. Sabihin mo sa kanila bilang isang ambasador ng ating Panginoon, sabihin mo sa kanila na walang ibang tagapagligtas. Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4 verse 12. Ito ang sinasabi. Sa Kanya lamang matatagpuan. Amen? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Hello? Walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan o sinumang tao na siyang sukat ikakapagligtas ng bawat tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong ibang ipagmamalaki para sa ating kaligtasan, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Shout hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ibigay sa amin. Walang ibang pangalan. Hindi po totoo yung sinasabi nila, pumasok kayo sa amin upang kayo ay maligtas. Wala ho. Ang sinasabi ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang siya ang makapagligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Before the coming of the Lord Jesus, ang tao ay mayroon pang chance para sa kaligtasan. Amen? Ang mga tao, ang mga unbelievers, bago ho dumating ang second coming ng ating Panginoon, may chance pa po sa kaligtasan ang ating pamilya. May chance pa po sa kaligtasan ang ating kaibigan. May chance pa po sa kaligtasan ang ating kamag-anak. Amen?
pero ikaw yung instrumento, ikaw yung ambasador ng ating Panginoong Hesukristo upang sila ay makakilala din sa ating Panginoon. Andiyan ba kayong lahat? Romans 10 verse 14, 15. Romans 10 verse 14 and 15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Hello, ambassadors. Amen? Paano sila tatawag sa Panginoong Hesus, sa tunay na tagapagligtas? Paano sila sampalataya? Paano sila makapakinig tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Hello, mga kapatid, kapag sinasarili mo ang kaligtasan, kapag hindi mo ibinabahagi yan sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong kaibigan, paano sila tatawag sa Panginoon? Paano sila makakaparinig? Paano sila magkaroon ng pananampalataya? Paano sa sampalataya sa ating Panginoon kung hindi mo sasabihin sa kanila? Are you listening? Paano? Hindi sila sasampalataya, hindi sila makakarinig kung hindi ikaw ang magsasabi sa kanila. So Christians, may commandment ang God sa atin, tayo ang Kanyang inuutusan. Amen? Ibig sabihin, hindi lamang tayo hanggang tagapakinig lamang, may ipinapagawa ang Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Verse 15. At paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng susulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang magandang balita. At paanong makapagpangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ulitin ko po, isinugo na po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya, kung paano ako isinugo ng Ama, isinusugo ko na rin kayo. Hello? Gusto ko po na ilagay natin sa isip natin, sa puso natin, yung word ni Jesus ngayon ay isinusugo ko na rin kayo. Hello? Isinusugo ko na rin kayo. Bigyan natin ng mensahe ng assurance of salvation, katiyakan sa kanilang kaligtasan. John 1:12 verse 13. John 1:12 verse 13. Ito po ang assurance ng kaligtasan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amin po ba yung mga kapatid? Ulitin po natin sa pagbasa. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan na maging anak ng Diyos. Verse 13. Verse 13. Ala na. Whosoever has the Son. 1 John 5, verse 11 and 12. Basa pa ng lahat mga kapatid. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makamtan natin sa pamagitan ng Kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan ay makamtan lamang natin sa magitan ng Kanyang na si Jesus. Kung kaya, ang tao na wala pang Kristo sa kanyang puso ay wala po talagang kaligtasan, mga kapatid. Ano ba kayong lahat? Verse 12. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos, ang sinumang tumanggap kay Jesus, ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos,
That's why bisyo sa buhay mo bilang ambasador, tiyakan mo na si Kristo ay talagang nasa puso mo, tinanggap mo sa iyong puso. Amen? Sa iyong puso. Ayan ba kayo lahat? Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Nabasa niyo po ba mga kapatid? Ulitin ko po ang verse nito. Ang sino mang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya, bilang ambassadors of Christ, do not be ashamed of the gospel of the Lord. Romans 1:16 and 17. Roma, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Anong sabi ni Paul? Hindi ko ikinakahiya ang gospel ng Panginoon. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Christians, huwag nating ikakahiya ang ating Panginoon. Christians, huwag po nating ikakahiya na tayo ay born again Christian. Taas noo na mananampalataya sapagkat tayo na ay nakatanggap na ng kaligtasan at hindi na tayo maitatapon pa sa lawa ng apoy ng impyerno, bagos ang ating destiny ay ang langit na bayan na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya sabi ni Paul, hindi ko ikinakahiya ito. Kapatid, huwag mo ikahiyang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Sa trabaho mo, sa kaibigan mo, huwag mong ikahiya si Kristo. Huwag mong ikahiya ang pagbabahagi ng gasto. Sa iyong pamilya, huwag mong ikakahiya. Amen? Bring soul to Jesus. Magdala ka ng kaluluwa sa ating Panginoon Kristo. Tulong-tulong tayo, magkakaisa tayo upang lumawak pa ang kingdom ng ating Panginoong Diyos. Amen? Young people, mga kabataan at mga magulang, tulong-tulong tayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Tulong-tulong tayo sa pag-akay ng kaluluwa na madala natin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah! Isang kaluluwa lang. Isang soul lang, isang kamag-anak mo lang ang maakay mo sa Panginoon. Thousands of angels ang maglundagan sa kalangitan nang dahil lamang sa isang kaluluwang naaakay mo sa ating Panginoon Jesucristo. One soul. Isang kaluluwa lang. Kung kamag-anak mo yan, kaibigan mo yan, isang kaluluwa lang, sa kalangitan ang mga anghel ng Panginoon sa kalangitan ay maglulundagan ng dahil lamang sa isang kaluluwa at ikaw ang mayroong gantimpala sapagkat ikaw ay nakaakay ng isang kaluluwa sa Panginoong Diyos. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, thousands of angels ang naglundagan sa kalangitan dahil sa iyo. Amen? Ganon kahalaga sa ating Panginoon ang isang kaluluwa. Sa isang taon, makaakay ka man lang na isang kaluluwa, ganun kahalaga sa Diyos yan. Namatay siya para sa kaluluwa ng tao. Amen? Hindi para sa relihiyon ng tao o anumang bagay, kundi sa makasalanan. Napakabuti ng ating Panginoon sa atin. Amen? Napakabuti niya sa atin. Verse 17. Verse 17. Wala na 17. Jude 1 verse 23. Jude chapter 1 verse 23. Pakibasa niyo po. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom, ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat, kasuklaman nyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan.
Anong unang sinasabi? Agawin ninyo silang papunta sa lawa ng apoy. Ang mga unbelievers po, mga kapatid, ayon sa Bible, ang mga hindi manampalataya, ang kanilang kaluluwa ay papunta na sa apoy. Doon sa walang hanggang kaparusahan, papunta na ang kaluluwa ng taong hindi mananampalataya. Hello? Pero ang sabi ng verse na ito, agawin ninyo. Iligtas ninyo, agawin ninyo. Tayo po ang inutusan ng Panginoon. Ikaw po ang inutusan ng ating Panginoon. Agawin mo, iligtas mo yung kaluluwang papunta na sa lawa ng apoy ng impyerno. Amen? Kung ang anak mo ay hindi born again in the Spirit, kung ang anak mo ay hindi pa tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay papatungo na sa lawa ng apoy ng impyerno. But the Lord God said, agawin ninyo silang papunta sa lawa ng apoy. Ikaw po ang inutusan ng ating Panginoong Hesus. Are you listening? Ikaw po ang inuutusan ng ating Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo po ay mga manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Revelation chapter 20 verse 15. Revelation 20 verse 15. Itinatapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Anong sabi ng verse? Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Napakapalad mo. Bakit? Kasi nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay, ang pangalan mo, mismo ang ating Panginoon Kristo ang nagsulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Hello? That's a good news for us. Pero ang sabi ng verse na ito, ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kung ang pangalan ng isang tayo hindi nakatala doon, hindi nakarecord doon, anong sabi ng Bible? Itinatapon sa lawa ng apoy. Kaya ang tanong dito, okay lang ba sa iyo na ang mahal mo sa buhay ay may itatapon sa lawa ng apoy, samantalang ikaw ay sa langit na bayan sa buhay na walang hanggan? Okay lang ba sa iyo yun? Siyempre hindi. Amen? That's why the Lord Jesus said, isinusugo ko kayo. Isinusugo ko kayo. Hallelujah. Seryoso po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapatid, isinusugo tayo ng ating Panginoong Hesus. Mark 9, verse 44, 46, and then 48. 3 beses po binabanggit ang talatang ito. Pakibasa niyo po. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, mas, verse 43 o 44. Mag-direct sa 44. 44 muna. Ayan na ba yan? Kung ang kamay mo ang maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may 2 kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Next verse. 46. Kung ang paa mo ang... Ano ba yan? Tika, bakit Mark pala? Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang paa kaysa may 2 paa na mapunta ka sa impyerno. Verse 48. Ala na.
Sa ibang salin po kasi, ang mga uod doon sa impyerno ay maglalabasan kahit gaano katindi ng apoy. Ang mga uod na ito na maglalabasan sa katawan ay hindi mamamatay-matay. Di ba nakakatakot? Kung ito ang mangyayari sa kanila, andyan ba kayong lahat mga kapatid? Hindi mamatay-matay. Pero salamat sa ating Panginoon, hanggat hindi pa dumating ang Panginoong Hesukristo, by His love, sa Kanyang pagmamahal, binigyan pa ng Diyos ang tao ng chance para sa kaligtasan. Amen? 2 Peter chapter 3 verse 9. Pakibasa po natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi nais na may mapahamak. Hindi nais ng Panginoon na antay mapahamak. Hindi nais ng Panginoon na mapunta sa lawa ng apoy ng impyerno ang tao. Kung kaya, inutusan tayo ng ating Panginoon bilang Kanyang sugo na akayin sila at dalhin sa ating Panginoon. Amen? Meron tayong ministry, meron tayong trabaho, may gawain tayo, mga kapatid. Hindi lamang tayo iniligtas para tayo makatanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon, kundi tayo ginagamit ng Panginoon para sa pagbahagi, sa paghayo, at sabihin sa kanila na ang Panginoon lamang ang siyang tanging tagapagligtas ng ating mga buhay. At wala ng iba. Ano ang topic natin ngayong umaga? We are Christ ambassadors. Mga kapatid, alam na alam ko po na palagi nating naririnig ang mga talatang ito. Alam na alam ko po yun. Pero ang layunin ko ngayon kung bakit inuulit-ulit ko ang talatang ito ay upang mag-sink in sa isip natin, sa puso natin, na ito ang ating trabaho bilang mananampalataya. Amen? Gagawin natin sapagkat ang gusto natin na lahat sila ay makasama natin sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Let's pray. Tayo manalangin.